kabataan na nakaisip ng kalokohan. Pumunta siya sa isang pari para magkunwaring mangungumpisal. Nagsabi siya ng mga kasalanang hindi naman niya totoong nagawa. Mga grabeng kasalanan tulad ng pagpatay, pananamantala, at iba pa. Para lamang makita niya kung ano ang ipapayo ng pari para siya patawarin. Matalino ang pari at agad niyang nahalata na niloloko lamang siya ng kabataan. Kaya sabi ng pari, para sa iyong mga nagawang kasalanan, ganito ang gawin mo. Pumunta ka sa harap ng altar, tumingin ka sa krus at sabihin mo, Jesus, alam kong namatay ka para iligtas ako mula sa aking mga kasalanan. Ngunit wala akong pakialam. Ulitin mo ito at 3 beses at maari ka nang umalis. Sagot ng kabataan, ganun lang kadali. Ginawa ito ng pilyong kabataan. Sinabi niya ito ng pasigaw. Jesus, alam kong namatay ka para sa aking mga kasalanan. Ngunit wala akong pakialam. Inulit ito ng kabataan. Jesus, alam kong namatay ka para sa aking mga kasalanan, ngunit wala akong pakialam. Pangatlo at panghuli, sinubukang ulitin ito ng kabataan, ngunit napaluhod siya sa harap ng altar at umiyak. At sinabi niya, Jesus, alam kong namatay ka para iligtas ako sa aking mga kasalanan. Patawarin mo po ako. Naging Kristiyano ang kabataan at naglingkod siya sa Panginoon. Ang paglapit sa krus upang patagpuin ng Panginoon ay may ibubungang kabutihan, kapatawaran para sa mga nagkasala. Halina't humayo tayo sa Kalbaryo at katagpuin si Jesus. Sa ating unang pagbubulay ng 7 wika ng Panginoon sa krus, nais ko po kayong anyayahan upang makipagtagpo tayong muli sa Panginoon at upang saliksikin ang sarili upang maranasan natin ang ganap na pagpapatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan. Pakinggan po natin ang unang wika. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. So ang unang wika ay panalangin upang hilingin ang pagpapatawad ng Diyos. Alam natin na ang Diyos ay ang hukom ng lahat ng tao. At alam din natin na tayo ay makasalanan. At dahil ang Diyos ay banal at ang tao ay makasalanan, lahat tayo ay karapat-dapat na sa pagpaparusa ng Diyos. Ito ang katotohanang hindi maaaring takasan ng bawat tao. Tayong lahat ay nagkasala at hindi po natin matatakasan ang parusa ng ating pagkakasala. Pagmasdan ninyo kung paano sinisira ng tao ang kalikasan. Tignan ninyo kung paano tayo nahihirapan sa panahon ng pandemya. Habang inaakala ng tao na tayo ay matatalino at gamit ang siyensya, pilit na binabago ang genetic makeup ng mga hayop. Pinapalitan ng siyensya ang natural na kalagayan ng mga hayop at mga halaman upang gawing hybrid. Ang mga hayop ay sinasaktan ng iba't ibang mga chemicals, ay sinasaksakan ng iba't ibang mga chemicals at mga gamot upang mabilis na lumaki. Ang mga gulay ay binobomba ng mga pesticides, mga dilatang pagkain na puno ng preservatives na nagiging sanhi ng sakit na cancer. At ito ang ibinebenta sa atin. At atin namang binibili at kinakain. Hindi nga yata alam ng tao ang kanyang ginagawa. Malinaw sa Biblia
na kung ano ang itinename ay siya ring aanihin. Bunga ng kasalanan dahil sa kasakiman ng tao. Natural lamang natatanggap tayo ng parusa dahil sa ating mga sariling gawa. Kaya ang ating pag-asa ay nasa pagpapatawad ng Diyos. Mabuti na lamang at ang Diyos ay hindi lamang hukom ng lahat ng tao. Pinapakilala rin ng Biblia na ang Diyos ay mapagpatawad sa mga nagsisisi, sa mga lumalapit sa Kanya ng may pagpapakumbaba. Ang panalangin ng Panginoong Hesus para sa mga nagkasala ay pagpapakumbaba ng Mesiyas sa harapan ng Diyos Ama. Ayon sa Hebreo chapter 7 verse 25. Dahil dito, lubusan niyang may liligtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya'y nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Ito ay katibayan na ang Diyos na ating sinasampalatayanan ay mahabagin, lalo na kung si Kristo ang namamagitan. Siya ay dumadalangin para sa atin upang tayo ay patawarin ng Diyos Ama. Para naman po sa pangalawang puntos, ayon sa panalangin, patawarin mo sila. Sino ang tinutukoy na sila? Nais ko lamang ipaunawa ng Panginoong Hesus ay hindi po nanunumbat sa tagpong ito. Hindi po niya sinisisi ang mga tinutukoy na sila, quote and quote. Hindi po ito tulad ng nangyari sa dalawang magkapatid na nagturuan kung sino ang kumuha ng perang nawawala sa wallet ng kanilang tatay. Tanong ng tatay, sino ang kumuha ng 1,000 pesos sa wallet ko? Sagot ng bunso, si kuya, tatay. Sagot naman ng kuya, hindi ako, ikaw. Sino talaga? Pangungulit ng tatay. Nakayukong sagot ng kuya, naghati po kami, tay. Tig 500 po kami. Sila ang kumuha. Sila ang may kasalanan. Alam ng Panginoon kung sino sila ang may sala sa kanyang pagkakapako sa krus. Walang kasalanan ang Panginoong Hesus. Ngunit siya ay pinarusahan ng bitay o kamatayan sa krus. Na para sa mga kriminal ng panahong yon, alam niya kung sino sila na may kasalanan. Sa panalangin, sa unang wika, idalangin ng Panginoon sila, hindi upang sisihin o paratangan, kundi upang patawarin sila ng Diyos. Malinaw ang layunin ng Panginoon sa panalangin upang magkaroon ng kapatawaran ang mga nagkasala sa Panginoon. At ang Diyos ang unang magpapatawad sa kanila. Dahil ang mga pinatawad ng Diyos ay hindi na maaring hatulan ng tao. Ang mga pinatawad po ng Diyos ay hindi na maaring siraan ng mga tsismoso. Dahil sila ay pinatawad na, wala na ang dati nilang pagkatao. Sila ay bagong nilalang ng Diyos at binihisan ng bagong pagkatao. Kaya maging sila na pumatay sa Panginoong Hesus ay maaring magkaroon ng pag-asa ng pagpapatawad ng Diyos. At gayon din po tayo, gaano man karami ang ating mga kasalanan, maaari tayong magkamit ng kapatawaran. At yung pong panghuling puntos ay ang pagpapatawad ni Hesus. Hindi madaling mapatawad sa kalagayan ng Panginoong Hesus. Siya ang tumanggap sa parusang dapat nating tanggapin mula po sa Isaiah
chapter 53 verse 6. Inako niya ang parusang para sa atin. Akala ng iba, madaling kalimutan ang kasalanan. Sabi nila, forgive and forget. Kalimutan mo na lang. Wala namang katarungang krimen ang ginawa kay Jesus. Pinatay siya na walang kasalanan. Hindi ito maaring baliwalain lamang. Kailangan ng hustisya sa puntong ito dahil ang Diyos ay makatarungan. Kaya tinanggap ni Kristo ang parusa ng ating mga kasalanan upang maganap ang pagpapatawad ng Diyos sa atin. Ama, patawarin mo sila. Dinadalangin tayo ni Jesucristo sa Ama. Tanggapin mo, kapatid, ang pagpapatawad ng Diyos. Ayon sa Isaiah chapter 1 verse 18, tinatawagan tayo ng Diyos. Halikayo at tayo magpaliwanagan, sabi ni Yahweh. Gaano man karumi ang inyong mga kasalanan, kayo'y aking papuputtiin tulad ng yelo o bulak. Amen. Thank you, Cherry Ann, sa unang mensahe, pagpapaliwanag ng salita ng ating Panginoon Hesus sa krus na sinasabi, Ama, patawagan mo sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Thank you very much sa paggamit ng Diyos sa iyo para magbigay ng reflection sa unang salita ng ating Panginoon. Si Cherry Ann ay sabi niya unang first time siyang mag-sermon o pagbahagi ng ganitong mensahe. Kung tignan natin, ay marami na siyang tatalo ni mga datihan. Thank you very much. At sa pangalawang salita po na sinabi nating Panginoong Hesus, nung siya ay nakapako sa cross, siya ay nasa gitna ng dalawang tulisan. At ang isa sa kanila ay nagsabi na kung totoong ikaw ang Hesus, ang Misaya, o iligtas mo ang iyong sarili at pati kami. Pero yung isa, sabi niya, siya nagsabi sa kanya na wala siyang kasalanan, walang kasalanan si Hesus. Tayo ang dapat na parusahan. Pero ito ang sinabi sa kanya ni Hesus bilang promisa na truly I tell you, today you will be with me in paradise. Ito yung sinabi ni Hesus sa isang makasalanan na kasama niyang nakapako sa cross. Sa pagpapaliwanag nito ay gagamitin ng Diyos ang ating kapatid na si Pastor Ricardo Pacon. Pastor Rick. Magandang hapon po sa ating lahat mga kapatid. Purihin po ang ating Panginoon at tayo pong lahat ay okay, Pastor, narinig? Pastor. Pastor. Maliwanag. Pastor. Hello. Hello, Pastor. Sige lang. Hello, Pastor. Narinig ka namin. Pastor. Naririnig niyo ako, Pastor? Ba't nawawala? Nawawala yata. Okay na. Okay lang. O sige. Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Purihin po ang ating Panginoon. At napakabuti po ang ating Panginoon dahil binigyan tayo ng pagkakataon na marinig o may paliwanag ang kanyang mga salita, ang kanyang pitong mga salita nung siya ay ipinako sa krus.
Ngayong sa parte ko po, sa ikalawang salita ng ating Panginoon, nung siya ay nakapako sa krus, ay matatagpuan sa Lucas 23. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, ngayon, isasama kita sa paradiso. Ito po ay pinapaliwanag tungkol sa ating kaligtasan. Kung paano tayo ililigtas ng ating Panginoong Hesukristo o kung paano tayo may sasama ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang paraiso. Mayroon pong 4 na paraan upang tayo ay makasama sa kanyang kaharian. Ang pagtanggap sa ating Panginoon, mga kapatid, ay hindi lang sanguso. Naintindihan po ninyo yung aking sasabihin. Hindi lang po sanguso. Kailangan, mga kapatid, ipanganak tayong muli. Ang ibig sabihin, mga kapatid, ang ipanganak tayong muli ay hindi na yung papasok tayo sa sinapupunan ng ating ina, kundi ang pagtalikod natin sa mga gawain na laman na ating gawain nung tayo hindi pa natin tinatanggap ang ating Panginoong Hesukristo. Alalahanin natin, mga kapatid, ang sabi sa John 3:3. Malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya pagkaharian ng Diyos. So ibig sabihin, mga kapatid, pag hindi natin tinanggap o hindi tayo ipanganak, hindi natin babaguhin o hindi tayo ipapanganak na muli, hindi tayo pagkaharian ng Diyos. Kailangan ayon sa Espiritu at sa kagustuhan ng ating Panginoon. Tanggapin natin ang ating Panginoon bilang isang Diyos at dakilang tagapagligtas. Ito po ang dapat nating gawin upang matanggap natin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ikalawa, mga kapatid, na dapat nating gawin upang makasama ang ating Panginoong Hesukristo sa kanyang paraiso is believe, manampalataya o manalig. Ang pananampalataya, mga kapatid, ayon na naman sa sabi ko doon sa una, kailangan manampalataya tayo ng buong puso, hindi sanguso. Buong pag-iisip, buong kaluluwa, at ang buong lakas. Ito po ang dapat nating gawin na pananampalataya sa ating Panginoon. Alalahanin natin, mga kapatid, ayon sa Matthew 7:21, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Diyos ko ay papasok sa kaharian ng langit, kundi sa mga tao lamang na sumusunod at sa kalooban ng aking amang nasa langit. Kailangan po natin bilang isang mananampalataya, kailangan po natin ang sumunod
at manalig sa ating Panginoong Hesukristo. Ang ikatlo, mga kapatid, ay to commit. Ipagkatiwala. Paano natin ipagkakatiwala ang ating buhay sa ating Panginoong Hesukristo? Tayong mabautismuhan, mga kapatid. Tanggapin natin ang bautismo na nagmumula sa ating Panginoong Hesukristo. Kailangan tayong ipanganak sa pamamagitan ng tubig at espiritu para makapasok tayo sa kaharian ng Diyos. Ito ang dapat nating gawin, mga kapatid. Italaga natin ang ating buhay para sa ating Panginoon. Huwag nating laksayain, mga kapatid, ang ating buhay na hindi natin kapiling ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ikaapat ay focus. Isintro natin ang ating buhay sa ating Panginoong na nagsabi sa atin ay sa ating Panginoong Hesukristo ng huwag mo akong kalilimutan pag ikaw ay naghahari na. Mga kapatid, huwag natin gayahin yun. Nasakalang tayo magsisi pag tayo ay mamamatay na. Kailangan bago dumating sa buhay natin ang kamatayan, nasa atin na ang Diyos upang madama natin ang kanyang pag-ibig at kung paano maghari ang kanyang espiritu sa buhay natin. Kailangan, mga kapatid, dito pa lang sa lupa, damhin na natin ang buhay na ipinangako sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Huwag na natin hintayin na makarating tayo sa langit. Dahil sa ating pananalig at pagkahari ng Espiritu ng Diyos sa buhay natin, nadarama na natin ng langit. Huwag na nating hintayin yung mamamatay tayo saka lang tayo magsisi. Baka hindi natin kayang ibuka ang ating bibig pagka dumating na ang araw na yon, mga kapatid. Kaya ang pagliligtas sa atin ng ating Panginoon, ginawa niya lahat. Nagsakripisyo siya. Pinagkanulo, pinatay at pinakusuko sa krus nang dahil lang sa ating kasalanan at sa ating kaligtasan. Mga kapatid, napakaganda ang mensahe ng una, kapatawaran. Ito, kaligtasan. Kaya dapat nating gawin, mga kapatid. Pag tayo ipinanganak na, kailangan maghahari na sa buhay natin si Kristo. Hanggang sa tayo mamatay upang makamit natin ang buhay na walang hanggan may pinangako sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin po ang Diyos at sana'y gawin natin itong inspirasyon sa ating buhay. Ang kaligtasang ipinagkakaloob sa atin ng ating Panginoon. Iniligtas tayo upang makasama natin siya sa kanyang paraiso. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. To mother, to the disciple whom he loved. Preparasyon. Napakaganda. Lahat ng bagay minsan ay nangangailangan ng preparasyon. Kaya maging
sa kamatayan ng ating Panginoon sa Kristo, He prepared the future of His mother on the hands of His beloved disciple. Isa pa na pwede po nating makita ay sabi dito, even as He was dying, Jesus was thinking of His mother and how she would go on after His death. So kahit na nasa kalagayan na siya na napakahirap na sitwasyon at alam na niya na malapit na siyang mamatay, pero ang kanyang nasa puso at isipan ay yung kanyang magulang, yung kanyang ina. Kaya dito nagpapakita ng isang malalim na kaisipan at katuruan yung pagpapahalaga natin sa ating mga magulang. Kung paano natin gabayan, paano natin ibigay ang pangangailangan ng ating mga magulang. Kaya may tanong dito, sabi dito, what role does Mary in your life? What is the role of Mary in our life? Kaya ng patlong sinabi sa salita ng ating Panginoon sa Kristo. How is your relationship with your parents and other family members? Kuminsan, nakafocus tayo sa ministry, sa gawain. Ngunit, kumusta kaya yung relasyon din natin sa ating mga magulang? Maging sa ating mga kapatid, maging sa ating mga anak. Think about friends who feel like family, like the beloved disciple. In the book of 1 Timothy chapter 5, verse 8, sabi ko doon, but if anyone does not provide for his relatives, and especially for the members of his household, he has denied the faith and is worse than an unbeliever. Medyo malalim po ang katagang ito na sinabi ni Apostle Paul kay Timothy tungkol sa pag-aaruga sa ating po mga pamilya. Dahil sinabi rin niya ito sa isa niyang tinuruan o disciple na si Timothy habang siya'y nagmiministeryo sa gawain ng Panginoon. Sabi po dito, our family is our first ministry. Our family is the most special ministry. Of all the ministries that we are having in this world, wala pong kapalit ang ating pamilya. Sabi niya, kahit magaling kang pastor, kung nagawa, kahit ano naman sa loob ng iglesia, maging sa labas ng iglesia, pero kung napapabayaan mo naman ang iyong pamilya, anong klaseng magagawa ka sa harapan ng Panginoon at maging sa harapan ng mga tao? Maaaring ito ang gustong tumbukin ni Pablo kay Timoteo. Kaya sabi dito, Paul emphasized that we must take care of our own household. Now, mayroong mga consequences, dalawang consequences kapag hindi natin yung nagawa. Una, sabi dito, kapag hindi natin naaruga o naibigay ang pangangailangan ng ating mga pamilya, the first consequence is we deny our faith. We are denying our faith. 2 Timothy 3:5, Christ's command is for believers to love one another. John 15 verse 12, and that those who love Christ should follow His command. Actually, hindi lang niya ito ikinuman, kundi idinemo niya noong kapanahunan na malapit na siya mamatay. That's why sinabi niya sa kanyang ina, ito yung aking alagad. Sabi naman niya sa kanyang alagad, ito yung ina. A person cannot claim to be committed to following Christ when they choose not to care for their own families.
So we don't have the right to say that we are Christian kapag pinapabayaan naman natin ang ating mga magulang na maging ating mga kapatid. Why? Because our family is our first ministry. It's the most special ministry in our time. Pangalawa, we can be considered also as worse than an unbeliever. No? It's somewhat a statement that is a derogatory statement as an ultimate insult to those who does not provide for their household. No, sabi dito. It's also a shame to those who claim to be Christians but not providing the needs of their families. So yun yung dalawang consequences. We are denying our faith, pangalawa, then we are being marked as a worse than an unbeliever. Pero isang kwento patungkol sa isang matandang lalaki na merong mga anak na siya nagpunta sa pagawaan ng cellphone. Isang araw, sabi niya doon sa gumagawa o nagre-repair ng cellphone, sabi niya, anak, pwede kang tingnan mo itong cellphone ko. Mukhang hindi na gumagana. Nung tinignan ng repairman yung cellphone, sabi niya, tatay, sabi niya, wala naman problema itong cellphone mo. Sabi niya, ay ganun ba? Sabi niya, bakit hindi siya nag-ring? Matagal na hindi nag-ring. Nagay po ba natin? Sabihin yung mga anak, siguro dahil sa kabisihan, ay hindi magawang tawagan na kumusta naman lang yung tawagan na tanda. So mga kapatid, ito po yung katotohanan na nagsasabi sa atin na our family is our first ministry. Our family is the most special ministry with all the ministries na ginagawa natin na meron tayo sa ibabaw ng mundo ito. At ito po ay nakikitaran po natin sa pangatlong salita na binigkas ng ating Panginoon Kristo din ito bago siya magdatang ng pagpalayan tayo ng Diyos sa kanyang mga salita. Bago po tayo magpatuloy sa mensahe ngayong gabi, ay pakinggan po natin isang mensahe ng awitin na ipagkakalob sa atin ng ating mga kapatid na membro ng Madrid United Methodist Church. Sa pamagitan ni kapatid na Sam Gatman at iba pang mga kasama.
Amen. Thank you sa mga taga-kapatid nating taga Madrid, Spain, sa United Methodist Church Worshiping Congregation. Ang pang-apat na salita na sinabi ni Jesus noong ikatlong 3 o'clock ng hapon, sumigaw si Jesus at ito sinabi niya, ili lama sabachthani. Ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ang pang-apat na salita ay papaliwanag sa atin ng ating kapatid sa panampalataya na isang kabataan ng Madrid, walang iba kundi Samuel o Sam Gatman. Una, pangalawa, at pangatlong sinabi ni Jesus. So, dadako na po tayo dito po sa ika-apat. Sa ika-apat na huling sinabi ni Jesus sa krus. Ano ba yung ika-apat? Ang ika-apat ng huling wika ni Jesus sa krus ay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Amen. Bago po tayo mag-upisa, hindi po na sana po ang manalangin. Diyos na dakina sa lahat. Salamat sa oras na ito. Okay. At magtuturo ng bibigit na pag-iwalagan sa amin sa mga katotohanan ng ipapakita. Maging bukas na ba ang aming puso at isipan at tulungan ninyo po kami na lahat ang pagkakita at makita at lawak ng aming ginawang pagsasakripisyo sa amin. Salamat po, Panginoon, sa lahat. In Jesus' name we pray. Volume please. Hallelujah. Okay, dadako na po tayo doon po sa ika-apat na huling wika na sinabi ni Jesus sa krus. Ano ba yung ika-apat na salita na binanggit niya? Ang binanggit po niya ay, O Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Bakit sinabi ni Jesus na Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? So parang lumalabas ay namatay siya sa krus at pinabayaan siya ng ating Diyos. Ganun ba yung ibig sabihin nito? Well, iikian ko lang po ito, hindi ko na po ito pakahanakin. Para mas maintindihan natin, ang issue doon is yung salvation. Kaligtasan ng ating kaluluwa, kaligtasan ng sanlibutan. Bakit sinabi ni Jesus na bakit mo ako pinabayaan? Basahin natin sa Isaiah 59 verses 1 to 2. Pakinggan nyo kung bakit naramdaman ni Jesus na pinabayaan siya ng ating Diyos. Isaiah 59 verses 1 to 2. Tignan ninyo, si Yahweh ay may kakayahan upang iligtas ka. Siya'y hinihiling upang hindi marinig ang inyong hinaing. Ang masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo, kaya hindi ninyo siya makita at hindi niya kayo. Ayon sa Isaiah, ano daw yung dahilan bakit ang tao ay nailayo sa Diyos? We are separated because of kasalanan. Ngayon, balikan natin yung sigaw ni Jesus na Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Mararamdaman niyang nahiwalay siya sa Diyos. Bakit kaya? Dahil sa krus, dilala niya lahat ng ating mga kasalanan. Buhat-buhat niya yon sa kanyang katawan habang siya ay nakapako sa krus. Kaya naramdaman ni Kristo na ang kasalanan ng sanlibutan ay nasa katawan niya. Kaya naramdaman niyang nahiwalay siya sa Diyos sa pagkakataon ngayon. Mas dapat tayong matakot kung hindi sumigaw si Kristo ng Diyos ko, bakit mo ako
pinabayaan. Alam niyo ba kung bakit? Kung bakit dapat tayo mas marami? Pag hindi sumigaw ng ganon si Kristo, ibig sabihin ay hindi niya nadala ang kasalanan natin sa krus. Tama? But the fact na sumigaw siya, gusto niyang iparamdam sa atin o gusto niyang sabihin sa atin na ito ang inyong mga kasalanan, mga anak ko, dala ko sa aking katawan. Sinakripisyo ko ang aking buhay para mabayaran ang inyong mga kasalanan. Tama? Amen. Hindi pinag-uusapan doon yung relationship niya na nahiwalay siya sa Diyos. Ang pinag-uusapan doon ay yung kaligtasan. So yung pagsigaw niya yun, assurance yun sa atin na tayo'y maliligtas. Tama? Amen. It's a shout of reconciliation. So ang tanong, nabibigatan ba? Oo, bigat na bigat. Kaya nga siya napasigaw. Kung magkaan lang yun, marahil hindi siya mapapasigaw ng yun. Kaya mabigat na bigat. Kaya pinaramdam niya sa atin na ganun niya tiniis ang hirap. To sacrifice his life. Parang exchange gift lang. Nagkaroon ng exchange gift sa krus. Bakit exchange gift? Kasi yung parusa na dapat sa atin ay inako niya sa kanyang katawan. Pero yung blessings ng kanyang katapatan ay pinagpaglaban niya sa atin. Diba? Exchange gift. Kaya we can be all righteous because of our trust and faith in Jesus Christ. Kung hindi natin ito ma-appreciate, mga kapatid, we will never ever learn to forgive our neighbors. Mahirap magpatawad ng kapwa mo kung hindi mo maramdaman o inintindi kung gaano kalalim ang pagmamahal ng Panginoon sa iyo. Kaya nga sinabi ni Pablo sa Colosas, yung mga hindi marunong magpatawad ay malamang na hindi natanggap ang pagpapatawad ng Panginoon sa kanila. Wala kasing pwedeng ibigay sa kapwa mo kung wala. At meron ka lang maibibigay kung anong meron. Kaya kung meron kang kapatawaran ng Diyos, maibibigay mo sa kapwa mo kahit gaano man kalaki itong kasalanan. Sa pagsigaw niya ng Diyos ko, dala-dala niya ang ating mga kasalanan. Dinala ng ating Panginoong Jesucristo ang galing at pagbusa ng Diyos sa ating mga kasalanan. At makikita natin doon the truthfulness of the payment of our sins that Christ. Sa 1 Peter 3 verse 18, ang sabi po, sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay nang minsan para sa inyo ng mga makasalanan upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y pinatay sa laman at muling binuhay sa Espiritu. At sinasabi din po sa Romans 8 verse 3, sapagkat ang hindi magawa ng kautusan na mahina sa pamamagitan ng laman sa pagsusugo ng Diyos sa kanyang sariling anak na nang anyo lamang sariling at dahil sa kasalanan ay hinatulan ng Diyos sa laman ang kasalanan. Mga kapatid, ito ang pagpapatuloy ng pagpapatayad sa ating mga kasalanan na kailangan ng ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, yung salitang Diyos ko, bakit mo ay pagpapakita na pag-ibig, pagpapatayad, pagdadala, pag-parusa ng Diyos at pagpapatayad ng ating.
point na naramdaman ni Jesus ang pagkalayo ni God at presensya. Yung favorable presence of God ay malayo niya. Mga kapatid, it took a broken relationship between God the Father and God the Son to restore our relationship to God. So ano ang panawagan ng Diyos natin? Ang panawagan ng ating Diyos ay magsisi tayo sa ating mga kasalanan. Manumbalik tayo sa Diyos. Kilalanin natin sa buhay natin si Jesucristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas upang mabalutan tayo ng katuwiran ni Kristo, ang kanyang matuwid at banal na buhay, at upang maranasan natin ang pagbabayad ng Panginoon sa ating mga kasalanan. Pag tinanggap natin si Jesus sa ating buhay, meron na tayo 7 last words na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, at bayad na ang ating mga kasalanan. At dahil dyan, mabubuhay tayo ng may utang na loob at pasasalamat sa ating Panginoong Jesus. Amen. Thank you, Sam, sa mensahe na yung pinagkaloob sa gabi ito. At ngayon po ay dadako po tayo sa panglimang salita na sinabi ni Jesus sa krus nung siya ay nakapako sa krus, na ang salitang ito ay siyang ibabahagi sa atin ni Ate Nili Kiambao, ang workers natin sa Pescara, Italy. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ay hindi makakapagbigay ng live na message ngayon dahil nasa trabaho ako. Sorry po, pero naghanda po ako ng pre-recorded message. Subalit dahil hindi naman po ako marunong sa technology, sinesend ko po ito to Google Drive o sa sa mga kay Pastor Leo at kay Sister Helen. Subalit hindi ko na-send. So ang gagawin ko na lang po, hindi naman po ako makakapag-live ngayon dahil kasalukuyan akong nagluluto sa oras ng pagkain ng mga employer ko. Subalit gusto ko rin pong makishare sa inyo, kaya't naganda po ako ng pre-recorded na message, at ngayon po ay gagawin ko na lang pong ganito kung magsisilbi. I-prepare ko na lang po siya ng ganito, Pastor. Meron yata dito, ate. Nasa YouTube? Oo, sa YouTube. Pwede po? Subukan mo natin. Okay. Kung wala po, meron na po akong, subukan po natin ito. Okay. Ang bawat isa sa atin ay nakakaranas ng isang minsan na matinding pagkauhaw, lalo na kung tayo ay na-expose sa init at nagbubuhat ng mabigat o kaya pagod na pagod sa ating trabaho. At nararanasan natin ito ang pagtuyo ng ating lalamunan dahil sa ating pagkauhaw. Ang pamilya po namin ay nakahiligan na ang pagsubaybay sa mga palarong pambansa tulad ng cycling. Ang tatay ko po ay mahilig sa siklista. In fact, naging manlalaro siya nung kapanahunan niya. At dahil dito, nung kabataan ko, dahil taon-taon dumadaan sa amin yung mga siklista, kami ay naghahanda ng tubig na malamig
para i-offer sa kanila, para ma-quench yung thirst nila. Imagine po, mula sa sa starting line hanggang sa finish line ng mga siklista, ilang kilometro ang kanilang tinatakbo. Kaya alam namin na talagang uhaw na uhaw sila. Kaya naman naghahanda kami ng tubig para sa kanila. At pag ino-offer namin ito na inaabot sa kanila, ay talagang tumatabi sila sa daan para kunin ito. Iinumin nila at yung natitira, ibabasa nila sa ulo nila para maibsan ang uhaw at ang init na nararamdaman nila sa kanilang katawan. Napakahirap din po ang sport na cycling. Talagang magtatagaktak ka ng pawis dahil sa ilang oras na pagpapadyak mo, 2-3 oras, 4 na oras hanggang matapos makarating sa finish line. No? Nakakaubos ito ng lakas dahil paakyat, pababa, lalo na sa mga bundok na kanilang tinataha. Walang sinabi ito sa naranasan walang sinabi itong naranasan ng mga siklista kumpara sa paghihirap ng ating Panginoong Hesus simula pa nung ipinabahala ni Pilato sa mga Hudyo ang kanyang kahihinatnan. Pinabuhat sa kanya ang krus na kanyang pagpapakuan papuntang Golgota. Nilagyan ng koronang tinik ang kanyang ulo, kung kaya't dumagos ang dugo sa kanyang mukha. At kapag napapahinto siya sa paglakad, ay sabay namang pinapalo ng latigo ang kanyang katawan. Imagine ang hirap na yon. At 6 na oras na siya sa ganoong kalalagayan. Natural, bilang tao, madedehydrate ka talaga. Inupuera na siya na una na uminom, subalit hindi niya ito ininom at kinangihan niya. At doon sa krus, abang nakabayubay siya, sa John 19:28, at babasahin ko, knowing that all was now completed, and so that the scripture would fulfill, Jesus said, I thirst. Naganap na, napulfill na. Napulfill na niya ang sa scripture, na napulfill na niya kung anong dahilan ng kanyang ipinarito. At nalalapit na ang pagkikipagniig niya sa kanyang amang nasa langit. Nauuhaw ako, I thirst. Simple, ngunit importanteng physical na pangangailangan. May nabasa ako habang nagse-search ako sa kung anong isi-share ko ngayon na message na ikaw daw ay mabubuhay ng 45 days ng walang food, ng walang pagkain. Subalit, hindi ka mabubuhay ng higit sa 5 araw kung walang liquid yung katawan, kung wala kang iniinom. Ikaw ay madedehydrate at iyon ang magiging sanhi ng iyong pagkamatay. Jesus thirsts in physical sense. Bilang tao, naramdaman niya ang hirap, naramdaman niya ang sakit, naramdaman niya ang pagkauhaw, naramdaman niya ang dirananas ng isang normal na tao. Subalit sa pagkabanggit ng I thirst, ito rin ang nagpapahayag ng kanyang pagkauhaw in spiritual sense. Simpleng request, I thirst. Saan? Saan nauuhaw ang ating Panginoon? Uhaw siya sa iyo, sa akin, sa atin. Nauuhaw siya sa pag-ibig ng mga tao. Nais niyang mahalin natin siya. Nauuhaw siya na tanggapin natin siya sa ating puso at kaisipan. Nais niyang mahalin mo siya ng lubos-lubusan at mahalin din natin ang ating kapwa. Nais niyang tulungan natin ang mga naghihirap at nangangailangan.
Ito, ang mga nabanggit na ito ang makakapagpawi sa kanyang pagkauhaw. Tinugon ng mga sundalo ang kanyang pagkauhaw sa pamamagitan ng pagbasa ng espongha na ibinabad sa wine na napakaasim. Ika nga fermented, hindi na wine, parang suka na. Panis na wine. Kaya't napakaasim nito. Tubig ang kailangan ibigay. Panis at maasim na alak ang nakamtan. Kung tayo ang makakarinig kaya sa sinabi ni Jesus, nauuhaw ako, ano kaya ang ating i-offer? Paiinumin ba natin siya para maibsan ang kanyang pagkauhaw? Mag-o-offer ba tayo ng tubig sa kanya? When we offer a cup of cold water to those who are in need, we are giving water to Jesus on the cross. When we serve others in Jesus' name, when we are giving help to those who are in need, we are serving Him. Matthew 25 verse 40 says, I tell you this, anything you did for one of my brothers here, no matter how small, no matter how humble, no matter how simple, you did it for me. Ginawa mo sa akin. Pinapainom mo ko. Ang pagpapainom sa kapwa natin ay pagpapainom na rin sa Kanya. Nauuhaw si Jesus. What about you, brothers and sisters? Tayo rin ba ay nauuhaw? Nauuhaw ba tayo sa Panginoon? What are we thirsting for? Are we thirsting for God? Then, take and accept the living water He gives, and we thirst no more. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you po. At yung pang-anim na salita ay si Pastor Rory Sampang ng Barcelona ang magpapaliwanag. Sa 1, Kabanatang 11, talatang 30. Pagkatanggap ni Jesus ng alak, sinabi niya, naganap na. Iniyuko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Naganap na. Naganap na ang kanyang tungkulin bilang isang tao dito sa mundong ito. Naganap na ang bawat mga pangyayari sa kanyang buhay. Naganap na ang bawat karanasan niya. Siya ay nakiinom, siya'y nakipag-upo, siya'y nakaranas ng pagtutuya, siya'y nakaranas ng iba't ibang mga karanasan bilang isang tao. At naganap na ang kanyang tungkulin upang tayo ay muling makalapit sa Ama. Naganap na ang mga tuntunin at mga salwikain at ang mga propesiya na isinalita at ibinigay ng Diyos para sa kanyang anak, para sa kanyang bayan, para sa lahat ng nais magbalik loob sa Diyos. Naganap na ang bagay na kanyang isinalita sa krus ng Kalbaryo. At sa pagsasalita niyang naganap na, ito rin ang panimula ng bawat mananampalataya, ng bawat mga Kristiyano, at ito rin ang umpisa ng tunay na pagsunod sa ating Panginoon. Kaya, ang kanyang sinabi sa krus ng Kalbaryo sa ika-6 na salita, ang salitang naganap na. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.
Thank you, Pastor. At ang panghuli ay pakinggan natin si Pastor Rick Gonzales ng London. Pastor Rick, nandiyan ka ba? Opo, Pastor. Narinig niyo po ako? Narinig niyo po ako, Pastor? Hello? Opo, malinaw po, malinaw po. Okay. Habang sinasalamin po natin ang naging buhay at kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo sa krus, samahan niyo po ako sa kanyang huling mga salita. Marami na po tayong mga naatenan na mga service. Marami na tayong nabasa at narinig. Marami na tayong naatenan ng mga Bible study. At alam ko na marami na rin tayong naatenan ng mga services. At sa panahon po ngayon ng pandemya, marami na po tayong naatenan ng mga online services, online Bible study, na kung saan sa pagkakataon pong ito, today, nais ko pong tumabi tayo sa tabi ng senturyon sa harapan ng krus ng Kalbaryo. Jesus' last word on the cross. At the roadside of Jericho, the blind man called out with a loud voice, Jesus, Son of David, have mercy on me. Son of David, have mercy on me. Luke chapter 18, verse 38. In the desert, the man from the desert called out with a loud voice, prepare the way of the Lord, make a straight path for him. Luke chapter 3, verse 4. From heaven, a voice came from heaven, you are my son, whom I love. With you I am well pleased. Luke chapter 3, verse 22. On the cross, Jesus' final word, Jesus called out with a loud voice, Father, into your hands I commit my spirit. When he had said this, he prayed his last. Luke chapter 23, verse 46. A word of intimacy on the cross. Jesus speaks to God intimacy. He always prayed to the Father as he has done throughout his ministry. No matter the moment, he knows his Father is with him, his closeness to his Father. He knows that the Father is ready to receive his Spirit. To have intimacy with him, mga minamahal na kapatid, we have to pray and seek him always. Let's be close to him, to his loving care, like a child to her mother, like Jesus to his Father. An intimate relationship with God, mga minamahal, will give us peace in our life. We will never walk alone for our journey in life. A word of trust on the cross. Jesus entrusts himself, his Father, as he let go of his human life. Jesus trusts his eternal destiny, the Father's everlasting arms.
As we do, mga minamahal na kapatid, trust our life to Jesus. He will give us love, peace, a full and abundant life ahead of us. Trust and obey Him always. A word of surrender on the cross. Jesus speak a word of surrender. After 33 years of His life, He gave up Nawala. na si Jesucristo upang ang sino man sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. John 3:16. Ang krus na yan ay pag-ibig. Every time you look at the cross, the visible sign is eternal life. Hear His voice. Hear His voice. Commit to Jesus Christ your soul, your life, right now, mga minamahal na kapatid. Sa inyong pong mga kinaupuan ngayon, sa inyong sa harapan ng mga screen na pinanonood ninyo, huwag na po tayong sumigaw. Ibulong na lang po natin. Jesus, I commit my soul, my life to you today. Makakamit po natin ang kanyang pangako na buhay na walang hanggan. Every time you look at the cross, the visible sign is with you, Emmanuel. God is with us. Narito siya sa ating mga buhay, sa ating mga puso. Kapiling natin siya. Anuman ang kasalukuyan mong kalagayan, nasa kasaganahan ka man, nasa kagalakan ka man, may dinadala ka mang pagsubok o pasan sa iyong kalooban. Mayroon ka mang karamdaman ngayon, mga kapatid, hindi ka niya pababayaan. Kasama mo siya. Tandaan po natin yon. He is surely with us always to the very end of the age. And finally, mga minamahal na kapatid, Jesus called out with a loud voice, Father, into your hands I commit my spirit. The blind man healed. The people in the desert repent. From heaven, Jesus obeyed his Father throughout his ministry. And on the cross, did you hear his voice? Did you commit your soul, your life to him? Bumulong ka ba kanina, mga kapatid? Kung hindi, ito po ang inyong pagkakataon na sabihin kay Jesucristo, I heard you. You are the Son of God. You are my Lord. I commit my life to you right now. It is written, mga kapatid, sa Romans chapter 10, verse 9 to 10. Kung ipapahayag ng inyong mga labi na si Jesus ang Panginoon at mananalig ka ng buong puso
na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat nananalig ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayoy napapawalang sala at nagpapahayag sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayoy maliligtas. You heard him. You responded. You commit your life to Jesus. Like the centurion in front of the cross, we can say surely, He is the Son of God. My Lord, my love, crucified for my sin. Amen. Thank you, Pastor Rick, sa panghuling salita ni Jesus sa krus. Maraming salamat sa lahat na nagbahagi ng kanyang nagpaliwanag ng 7 salita o wika ni Jesus sa krus. At ngayon po ay pakinggan natin ang mensahe ng kanta na ibibigay sa atin ni Pastor Helen Tanyedo. Nakamute po, hindi marinig. Mute eh. Siguro may mute ako ni Pastor. Naka-mute siya. Ako din kanina nakamute din. Magandang gabi po sa lahat. Purihin natin ng Diyos sa ating pagkatipon-tipon ngayong gabi upang pakinggan, saksihan ang huling 7 wika niya na kanyang binigkas sa ibabaw ng krus. So mga kapatid, sa ating pong pagtatapos, nakita natin, nasaksihan natin na ang ating Panginoon, ibinigay niya ang kanyang buhay para sa lahat, para sa ating lahat, upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Sa ating pong pagtugon, ano yung pagtugon natin sa Kanya? So sa oras po ito, bago po tayo matapos sa ating pananambahan, suriin po natin ang ating mga sarili. Damahin natin ang presensya ng ating Diyos sa oras na ito. Dahil taon-taon po naririnig natin ang kanyang huling 7 wika sa ibabaw ng krus. Ano nga ba talaga ang real meaning ng mga salitang ito sa ating mga buhay? So inanyan po ang bawat isa sa atin. Ano ang magiging ibabalik natin sa ating Panginoon sa kanyang ginawa para sa ating lahat? Kailangan pong ibigay natin. Ibinigay niya ang kanyang buhay. So, are we willing to give, to offer ang ating mga buhay para sa Kanya? Handa ba rin ba tayong magsakripisyo para sa Kanya? Are we willing to give everything para sa Kanya? Kagaya ng ginawa niya para sa atin. So mga kapatid, bago po matapos ang ating pananambahan, ibigay po natin ang ating sarili. Ibigay natin ang ating buhay sa Panginoon kung papaano ibinigay niya ang kanyang buhay sa kanyang mga anak. Ang title po ng ang aking aawitin ay may pinamagatang, I will offer up my life to you. I will offer up my life
in spirit and truth, pouring out the oil of love as my worship to you. In surrender I must give my every part. Lord, receive this sacrifice of a broken heart. Jesus, what can I give? What can I bring to so faithful a friend, to so loving a King? Savior, what can be said? What can be said as a praise of your name for the things you have done? Oh, my words could not tell, even in part, of the depth of love that is sought by this thankful heart. You deserve my every breath, for you paid a great cost, giving up your life to death, even death on the cross. You took all my shame away, defeated my sin, open up the gates of heaven and have beckoned me in. Jesus, what can I give? What can I bring to so faithful a friend, to so loving a King? Savior, what can be said? What can be said as a praise of your name for the things you have done? Oh, my word could not tell, not even in part, of the depth of love that is sought by this thankful heart. What can I give? What can I bring? What can I sing as an offering, Lord? What can I give? What can I bring? What can I sing as an offering, Lord? I will offer up my life in spirit and truth, pouring out the oil of love as my worship to you. In surrender I must give my every part. Lord, receive this sacrifice of a broken heart. Jesus, what can I give? What can I bring to so faithful a friend, to so loving a King? Savior, what can be said? What can be said as a praise of your name for the things you have done? Oh, my words could not tell, not even in part, of the depth of love that is sought by this thankful heart. Ang ating hymn of dedication at Thanksgiving, awitin po natin itong hymnong The Old Rugged Cross. Rugged cross, the world behind,
will cling to the old rugged cross and exchange it something for a in that old rugged cross, Satan's blood so divine, the wonders tenderly repaid. What was on the old cross, Jesus suffered and died to mar the hands of divine. So I cherish the old rugged cross. To my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange its something for a crown. To the old rugged cross, I will ever be true. In shame and grace the nurse I bore. Then he'll call me someday to my home for only. There is glory forever as you. So I cherish the old rugged cross. Till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange its something for a crown. Unahan po tayo ng closing prayer at benediction si Pastor Billy Abad. Tayo po ay mag-meditate sa awiting ito.
Tumayo po tayong lahat, mga kapatid. O Diyos naming banal at makapangyarihan, kami ay nagpapakumbaba at nagsusumamo sa inyong harapan. Tanggapin mo po sana kaming iyong mga anak na makasalanan. Di man kami karapat dapat sa inyong harapan. Ngunit ito kami, Panginoon, nananalangin sa iyo. Maraming salamat, Panginoon, sa itinuro mong panalangin sa amin. Sa kabila ng aming taus-pusong pananalig at pananampalataya, kami pa rin ay iyong isinasama sa pang-araw-araw mong panalangin. Sa panahon ng krisis, sa kalusugan dahil sa malawakang pandemya ng COVID-19, patuloy mo pa rin kaming pinagpanalangin at iniingatan at inilayo sa lahat ng kapahamakan. At kahit, Panginoon, ay napako ka sa krus, di mo pa rin kami nalimutan na kahit di namin alam ang aming ginagawa, dahil kami ay makasalanan, kami pa rin ay iyong pinapatawad. Sinabi mo sa iyong salita, Ama, patawad sa aming maling nagawa. Panginoong Jesus, turuan mo po kaming maging magalang sa kapwa at lalong-lalo na sa iyo, Panginoon. Isa man kami sa dalawang tulisan sa iyong tabi, Panginoon. Patuloy may kaming ipinapanalangin upang makita namin ang makasalanan na aming nagawa sa iyo at sa kapwa. At kami ay magsisi na katulad ng isang tulisan na humingi sa iyo ng kapatawaran. Panginoon, tulungan niyo po kami upang patuloy kami na mananampalataya sa iyo, O Diyos. Upang sa mga huling araw ay hindi kami magsisi sa kawalan ng aming pananampalataya. Asahan din namin, Panginoon, na iyong sasabihin sa amin, sinasabi ko sa iyo, isasama ka ngayon sa paraiso. Panginoon, maraming salamat. Pinapangalagahan mo ang isang ina sa iyong buhay. Ipinagkatiwala mo ang iyong ina sa iyong alagad. Nakita mo ang kahalagaan ng nanay sa inyong ministeryo. Maraming salamat, Panginoon, sa mga ina na nagpalaki at nagmahal sa amin. Nakagaya mo, Panginoon. Lahat ng mga nanay, saan man kayo naruroon, nanay po namin kayo. At kaming mga anak, ay anak niyo rin kami. Maraming salamat, mga nanay, sa pag-aruga ninyo sa amin. At susuklihan po namin yan ng kabutihan na itinuro ni Jesus sa lahat ng mga tao. Salamat, Panginoon, sa patuloy mo'y pagbigkas sa iyong mga panalangin na kahit kami ay naging pabaya sa aming pagtitiwala at pananampalataya sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. At pinaalalahanan mo pa rin kami bilang isang iyong anak na walang sapat na kakayahan ipamahalang aming buhay kung wala ka sa amin, O Diyos.
lalo na sa panahon ng kalungkutan, hirap at sa lahat ng hamon sa buhay. Bilang isang tao, Diyos, nararamdaman namin ang kahinaan at kailangan namin ang iyong kalakasan, O Diyos. Panginoong Diyos, maraming salamat na sa kabila na kami ay patuloy na gumagawa ng mga di kalugod-lugod sa iyo hanggang sa ikaw ay nauhaw na. Patuloy ka pa rin tumatawag sa iyong Ama. Panginoong Jesus, napagod at nauhaw ka pa rin sa amin. Patuloy nararamdaman mo ang pangangailangan ng physical na katawan. Panginoon, durog na ang puso mo dahil sa amin. Dahil sa pangungutya hanggang sa napako ka sa cross. Panginoong Jesus, tulungan mo kami upang ibigay namin ang aming buhay, upang magsilbi sa iyo, sa iglesia mo at sa mga tao. Salamat, Panginoong Diyos. Ganap na ang lahat. Ang sigaw na Jesus, ganap na. Ipinapakita sa atin na napagtagumpayan na Jesus ang bayad ng ating mga kasalanan. Ganap na dahil natupad na niya ang misyon ng kanyang Ama. Ganap na dahil naibigay na sa ating lahat ang pag-asa at nagkaroon na tayo ng buhay na walang hanggan. Ganap na ang bunga ng pag-asa sa buhay nating hinaharap. Ama, sa mga kamay mo, ipinagkatiwala ko ang aking espiritu. Oo, Panginoong Jesus. Ito ang panalangin mo na aming inspirasyon at sandigan. At nagbibigay sa amin ng katahimikan at lalong napalakas ang aming pagtitiwala sa iyo, Panginoon. Ipagkatiwala namin ang aming mga kasalanan. Tanggapin mo, Panginoon, at iyong patawarin ang lahat ng aming kasalanan. Panginoon, patuloy naming ipagkakatiwala ang lahat ng aming mga kapatiran na nasa balik ng mga karamdaman. Mga kapatiran namin na nagdadalamhati. Mga kapatiran namin na punong-puno ng problema. Mga walang trabaho at lalong-lalo na ang mga nasa loob ng aming pamilya, kaibigan, at sa lahat ng mga tao na hindi pa lubusang tumanggap sa iyo bilang tagapagligtas at Panginoon sa kanilang buhay. Ito ay mga mahal na araw, ang pagtupos mo sa amin sa gitna ng aming kasalanan. Gusto namin, Panginoon, na italaga ang aming buhay, sakripisyo, tanggapin mo kami, Panginoon, at gusto naming italaga ang aming membership sa iyong kaharian. Membership sa iyong church ng United Methodist Church. Membership sa saan man kami nakatayo ngayon. Saan man kami nakapag-membro ngayon. At lalong-lalo na ang aming buhay na iyong ginagamit, Panginoon, sa pagpalaganap ng iyong salita. Gusto namin din italaga ang aming mga trabaho, pagkakaibigan, pamilya at organisasyon. Lahat po sana ito ay iyong silyuhan sa pamamagitan ng iyong banal na dugo upang kami ay manatili at tahimik na mananampalataya sa iyo, Ama naming Diyos. Ama, sa iyong kamay, ipinagkatiwala ko ang aking espiritu. Sabi ni Jesus. Ito ay isa sa mga kalooban ni Jesus
kalooban na hindi natatakot. Isang katunayan na totoo ang Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng inyong mga anak na inyong ginamit upang aming napakinggan ang inyong 7 huling wika sa cross. Salamat sa kanilang perspective. Hinihingi po namin, Panginoon, ang iyong pagtuloy na paggabay at pagbibigay ng kalusugan at pananampalataya sa buhay ng aming mga kapatid. Ni Sister Cherry Ann Estavillo Tungib, Pastor Rick Facon, Pastor Archie Eugenio, Brother Sam Gatwi, Sister Neginto Kiambao, Pastor Rory Tolentino, Brother Rick Gonzalez. Please, Lord, continue to bless their life in their ministry. Mga kapatid, mayroon na tayong kaligtasan kung italaga natin ang ating buhay sa Diyos. Ama, sa inyong kamay, ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu. Matuto na tayo magtiwala sa aming Diyos upang makamtan natin ang kanyang pagliligtas sa ating buhay. Ito, Panginoon, ang aming panalangin. Sa ngalan ni Jesus, ating tagapagligtas. Hallelujah. Amen. Amen. And amen. Amen. Tumayo po tayo at hawakan natin ang kamay ng bawat isa sa atin. Ngayon, mga kapatid, tanggapin natin ang pagmamahal ng Diyos na siya ang lumikha sa lahat ng bagay. Si Jesucristo na napako sa cross upang tayo ay mapawalang sala. At ang Espiritu Santo na siya ang tagapaggitna at nananalangin pa rin para sa atin. Patungo sa kaharian ng Diyos. At mangyari sana sa kalooban ng Diyos, Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Nakamute kayo, Pastor Helen. Pastor Helen, nakamute kayo. I-acapella na lang natin, Pastor. Yeah. Amen. Amen.